So, magpalang araw sa ating lahat. Ako po si Ines Paloma at yung ilalahad yung tunan para sa daily devotion na pinamagatang sino si Archangel Michael. So, yung concept na yun, natin ngayon is Archangel Michael. Yung scripture ngayon is Jude chapter 1 verse 9 na sinasabi, but even the Archangel Michael, when he was disputing with the devil about the body of Moses, did not himself dare to concern him to slander, but said, "The Lord rebuke you." Tagalog, subalit si Miguel na ang anghel na may paglaban sa Diablo at may pagtalo tungkol sa katawan ni Moises, ay hindi nangahas gumamit ng isang hatol na may pag-alipusta laban sa kanya, kundi sinabi, "Sawihin ka nawa ng Panginoon." So yung teaching natin ngayon is number 1, Archangels serve as powerful messengers and warriors in God's service. So meaning to say, yung mga Archangel ay hindi lamang mensahero ng Panginoon, kundi mga makapangyarihang nilalang na lumalaban sa kasamaan at naglilingkod sa Kanya. Sila yung mga nagdadala ng mahalagang mensahe mula sa Diyos at tumutulong sa pagpalaban ng mga espiritual na pwersa ng kasamaan. So, Archangels serve as powerful messenger and warriors in God's service. Next, Archangels teach us the reality of spiritual warfare and the importance of prayer. Meaning to say, pinapakita ng mga Archangel ang katotohanan ng spiritual na digmaan na mayroong labanan sa pagitan ng kabutihan at ng kasamaan sa ating mga buhay, which is true naman. Pinapakita nila na ang panalangin ay isang makapangyarihang sandata upang malabanan ang mga spiritual na pagsubok. So, Archangel teach us the reality of spiritual warfare and the importance of prayer. Next, Archangel remind us of the supreme authority of Christ over all creation. Meaning to say, yung mga Archangel ay ipapakita na si Kristo ang may pinakamataas at mga pangyarihan sa buong nilalang, kasama ng mga anghel at demonyo. Wala ni isa man lang nilalang ang makakalaban sa kanya because God is so powerful. No? So Archangel remind us the supreme authority of Christ over all creation. So bilang application, number 1 is be aware of the reality of spiritual enemies. Meaning to say, enemies targeting families, church, and nation. Meaning to say, dapat natin malaman na mayroong spiritual na pwersa na naglalayon na sirain ng ating pamilya, simbahan, at bansa. Ang mga devil or masama or mga demonyo o mga sama espiritu ay patuloy yung nagtatrabaho upang magkasik ng lagim ng pagkakawatak-watak. So, be aware of the reality of spiritual enemies targeting families, church, and nation. Next, pray diligently, knowing that God uses our prayer to accomplish His purpose. So, ang panalangin ay hindi lamang isang ritual, kundi isang mga pangyarihang kasangkapan upang ipahayag ang ating pag-asa at pagsalit sa Diyos. Ginagamit ng Diyos ang ating mga panalangin upang magtagumpay ang kanyang plano sa ating buhay at sa mundong ito. So pray diligently, knowing that God uses our prayer to accomplish His purpose. And lastly is trust the power and authority of Christ over all creation. So dito, ang ating pananampalataya at pagtitiwala ay dapat na nakatuon kay Jesus Christ, no? Sapagkat siya lamang ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay, ang ating mga laban, ang mga problema at lahat ng mga nilalang. So trust the power and authority of Christ over all creation. Yun lang ang daily devotion namin kung kayo ay sure sa iba siya lumapit sa ating buhay. Thank you po sa pagkinig, tapos po sa ating lahat.